Ceasefire sa Gaza. Ikinagalak ng mga taga-roon ang tigil putukan matapos ang isang taong labanan. Nagbalikan ng libu-libong mga taga-Gaza sa kanilang mga tahanan. Luha ng kaligayahan ng tumulo mula sa mata ng mga Palestinian. Sa wakas ay muli nilang masisilayan ang minamahal nilang bayan. Kasama ay mga bata, mga lola sa mga nagdagsaan, sakay ng mga ginawang karitela, yung iba nakabisikleta at marami ang naglakad. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nasapawa ng luha ng tuwa, ng hagulgol at kalungkutan dahil sa ang kanilang namataan ay hindi katanggap-tanggap na dinatnan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Marami ang naghihintay sa pagpasok ng taong 2025 dahil sa mga inaasang magaganap na dala ng bagong administrasyon sa Estados Unidos. Isa na rito ay ang giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ika-7 ng Enero, nagpahayag si Donald Trump na kung hindi palalayain ng Hamas ang mga dinakip na Israeli, hell will break out o magiging masahol ang sitwasyon. Binalita ang pahayag ng presidente pero marami ang hindi naniwala. Gayunpaman, narinig pa rin ito ng Hamas. Ang ulat ng AP News na nagkasundo ang magkabilang panig na palayain ng 3 Israeli hostages kapalit ng 70 Palestinians. Tapos, sinundan pa ito ng 4 na sundalo ng IDF. Lubos ang ikinagalak ng mga nasa Israel, lalo na ng mga pamilya. Pinalita ng Al Jazeera noong ika-19 ng Enero ngayong 2025 na nagkasundo ang dalawang grupo na ipatupad ang ceasefire o tigil putukan noong ika-19 araw ng Linggo. Sinabi na 1 buwan at kalahati walang sagupang mangyayari sa Gaza sa pagitan ng IDF at Hamas. Iyan ay kung susunod ang dalawa sa kontrata. Pumayag din na aalis ang mga Israeli sa lugar upang bigyang daan ang mga truck ng humanitarian aid na nagdadala ng pagkain, maiinom na tubig at iba pang kagamitan para sa mamamayan. Kasama nito ang palitan ng mga bilanggo sa Israel at mga hostages ng Hamas. Inaasahan na bago matapos ang 6 na linggo ay mapapalaya na ang lahat ng mga dinakip mula pa noong 2023. Sa unang pagkakataon, ilang araw na walang jet fighter sa ere at walang bombang sumabog. Walang smart bomb na bumagsak at walang hugong ng air raid. Pero maingay sa kalsada ng Gaza Strip. Dahil nandoon at naglalakad at naglalakbay ang ilang libong nagbalik ng bayan mula sa kung saan-saan. Yung iba bitbit ang mga bagahe, yung iba dala ay saplot lang sa katawan. Mga kalalakihan, mga kababaihan, mga pamilya, mga bata at matatanda na sa unang pagkakataon ay masisilayan muli ang kanilang iniwanang tahanan. Doon sila ipinanganak, doon na tumanda at doon na rin nagkapamilya. Mula pundasyon itinayo ang kanilang mga bahay sa pawis at dugo mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ayon sa Gaza Health Ministry ng Hamas, itinatayang halos lahat ng 2.3 milyong nakatira sa Gaza noon ang nawalan ng tirahan. Ilang buwan na silang palipat-lipat ng lugar. Kung saan mas ligtas ay doon sila pumupunta. 46,000 ang namatay. Ito ay bilang ng mga nakatala. Puwera pa yung mga nawawala mula pa noong 2023 at 2024. May isang ulat na aabot daw sa 70,000 ang tunay na bilang ng napatay base sa pag-aaral ng isang epidemiologist. 250,000 na mga gusali ang kung hindi lubusang gumuho ay may wasak. Inestimang umabot ng 85,000 toneladang pasabog
ang ginamit ng Israel pampatag sa Gaza. 5 beses kasing lakas ng Hiroshima atom bomb. Ang matagal na minimiti ng mga Gazans ay sa wakas narito na. Pero ang kaligayahan ay napalitan ng kalungkutan nang sila ay makabalik. Dahil sa ang kanilang dinatnan ay akalang tahanan pero hindi na halos mamukhaan. Parang eksena sa Armageddon ang tumambad sa mga nagbalik. Eskwelahan, moske, ospital, mga matataas na apartment, lahat ay wasak. Yung ibang bahay ay wala na talaga. Minsan ay nasa loob mismo ng malaking sabog sa lupa. Yung iba kung nakatayo pa ay ilang bahagi na lamang ang natitira. Minsan, kalahati ng dingding ang naiwan. Butas-butas sa bala, nakahilig at wala na sa pundasyon. Makikita yung mga natatabunan ng makapal na abo, mga bloke ng konkreto at sira-sirang kahoy. Maraming pamilya ang naglakbay pero nanlambot sila sa sumalubong at natanaw. Ang dati nilang tahanan na sa maraming taon ay puno ng buhay at alaala ng buong pamilya. Ngayon ay nakahalo na sa lupa. Paano sila magpapatayong muli ng bahay? Saan sila titira ngayon? Paano sila magpupundar? Gayong wala naman silang pera. Dahil walang trabaho sa lugar. Walang kuryente at walang tubig. Saan sila kukuha ng pagkain? Saan sila kukuha ng materyales at pambayad sa gagawa ng bagong bahay? Anong kinabukasan ang haharapin ng mga bata doon? Mga musmos at walang alam sa mundo na balang araw ay magtatanong din kung paano sila mabubuhay ng tahimik. Mga katanungang hindi nila kayang sagutin. Pero hindi ang mga gumuho ang talagang nagpadugo sa puso ng marami, kung hindi ang kanilang nakalulungkot na kwento. Katulad ng nangyari kay Mahmoud Abu Dafa, ang asawa nito at 5 anak ay nasa ilalim pa rin ng naguho nilang bahay. Dahil sa walang kagamitang pambungkal sa lupa, ilang buwan na silang hindi nahuhukay. Gamit lamang ay maliit na pala, isa-isang tinatabi ang mga bloke ng konkreto upang hukayin ang kanyang pamilya. Naaalala ni Mahmoud na pag-uuwi siya sa trabaho, sinasalubong ito ng kanyang mga anak at ang tawag sa tatay ay Papa. 35 miyembro ng kanyang pamilyang namatay sa gera. Sinabi ng lalaki na gusto lamang niyang malibing ang kanilang labi. Ang mamang si Ashraf Sakud, kasama ng kanyang anak na babae, ang naghahanap pa rin sa anak na lalaki. Dahil sa kakulangan sa malaking gagamitan, hindi pa rin nila ito nahahanap sa ilalim ng gumuhong tahanan. Nakapag-aral ang binata, kaya siya ang inaasahang magtatayo sa kabuhayan ng buong pamilya. Subalit ang pangarap ay naguho kasama ng kanilang tahanan. Ilang buwan na rin nasa ilalim ang bangkay ng lalaki. Tapos si Muhammad Guma, namatayan din, kasama ang kanyang kapatid at pamangkin. Malapit sa isa't isa ang buong pamilya, kaya mahirap na matanggap ni Muhammad ang nangyari. Ilan lamang sila sa mga Gazans na nagbalik, pero imbis na tuwa at kaligayahan, nadarama ay kapighatian. Anong aral ang mapupulot dito? Libo-libong Palestinians ang ngayon ay kanya-kanyang naguhukay sa kanilang mga gumuhong bahay upang mahanap ang labi ng kanilang mahal sa buhay. Umaasa sila na maililibing ng maayos sa mga pumanaw. Marami ang nag-aasam na magtatagalang tigil putukan at yung iba nagdadasal na tumigil ng tuluyan. Ayon sa otoridad, aabuti ng 1 dekada bago pa maipatayo muli ang buong Gaza. Ganun pa man, sa gitna ng malaking sakuna, marami ang hindi nawawala ng pag-asa. Sabi nga, habang may buhay, mayroong pag-asa. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi.
sa tunay na kalayaan.